sa unang pagkakataon, isa na publiko at ipinakita talaga ni Amik Taglinaw, yung SDE vlogger, mga kapatid, na grabe ang banat sa pananampalatayang Katoliko, na siya'y yayakap talaga sa simbahang Katoliko. Pinagdududahan noon ang kaniyang pagyakap, pero dito, kauna-unahang pagkakataon, pinakita niya na sa kauna-unahang pagkakataon din, tumikim siya ng lechong baboy. Ay, buntag. Mga pare. Ay, buntag bro. Wala na. Gitala na may Gibson. Premium yan ni. Premium na namo. Ayay. Ayay. Na? Pero mga Igsoon, dili na Lechon baboy good eh. Nay nag-challenge ako nga. Motuo daw siya nga makatuliko ka. magkatulik ko na ko kung mukaon ko sa lechon baboy. Salamat ka sa imong lechon yung palit ha. Diba Nagdala ni mo yan. challenge accepted. Oh. Lechon man gani siya. Kita na yan na. Accept na ko ang challenge atong nag nga Kumana, nga gamit mukaon ako bro. Kumana tayo, nataklo yun siya. palit niya sa lechon baboy. Akong kauno na. Dik, ang pagka-almas ito, mga umiya. Ano? Yan. Ipinakita niya sa publiko ngayon. At sabi niya, kauna-unahan umanong pagkakataon ito na siya ay nakatikim ng lechon baboy. Dahil, alam niyo, siya ay handog na Seventh-day Adventist. Pero alam niyo, bawal talaga sa Seventh-day Adventist yung pagkain ng baboy. At di lang, yung pag-inom pa ng coke. Nag-viral ngayon yung isang mangangaral ng Seventh-day Adventist na nakuna ng video na nangunguna sa pag-prayer at kaharap niya yung lechon. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Alam nyo ba? Kahit founder na si Ellen Goldwhite, ang asawa niya din na si James White. Alam nyo ba? Founder yan ng Seventh-day Adventist, pero kumakain ng baboy. Samahan niyo ako. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At huwag kalimutan na sa mga sukid nating taga-subaybay, pindutin ang like sa ating live streaming. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lang. Pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo. So, welcome sa ating live streaming. Kanina, sa pamumuna ni Bro Stalwart na isa ding Seventh-day Adventist noon na nakipagdebate sa simbahang Katoliko na ngayon ganap ng Dipensor Katoliko. Siya ang naghanda kay Bro Amik para tatanggap sa mga sakramento ng simbahang Katoliko. Maliban sa pagturo ng mga doktrina, ito, tinuturuan din ng pag-antanda ng cross. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Nainumdum ka nga, gibunyagan si Kristo ang Espiritu Santo nga nagdagway kalapati nitong sa abaga. Wala siya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. At dinodoktrinahan dito si Amik, lalo na ang paggamit sa mga kasaysayan sa Iglesia Tatag ng ating Panginoon Jesucristo at ang iba pang mga doktrina kaugnay sa pananampalatayang Katoliko ni Bro Stalwart, no? Ating kaibigan. At maliban dyan, dumating yung isang CFD sa Kabadbaran, dalang-dala yung lechon baboy. May naghamon kasi ni Bro Amit din na ipakita mo sa publiko kung tunay talagang
yayakap ka simbahang Katoliko, pakita mo sa publiko, nakakain ka ng baboy. Kaya, eto, pinakita niya. Tatalakayin natin bakit bawal sa Seventh-day Adventist ang baboy kahit sa Islam. Pero si Ellen Goldwhite at si James White, kumakain ng baboy, nasa aklat nila yon, nasa magasin nila yon. No? At noon, ipinaglaban pa ni James White na asawa ng founder nila si Ellen Goldwhite na biblical talaga yung pagkain ng karning baboy. Pero ano nangyari sa Seventh-day Adventist? Bawal pala nila kahit coke o pag-inom. No? Ito, ang ipinakita ni Bro Amek na talagang willing siyang yayakap sa simbahang Katoliko at pinakita niya, kumain siya ng unang pagkakataon daw niya ito na nakatikim siya ng lechon baboy. Premium ni Premium na namo. Ayay. Na, Pero mga igsoon, dili na mga lechon baboy good eh. Dili na ba sukalan yung mukaon kag baboy, makataliko ka. Ato tilawan bro, Amek. Kaon mo na siya. Panit lang ato tilawan na nato, tilaw na ta panit naman eh. Tagay mo pinangga. Kaon mo na. No. Wow nga siya. Lumiya lechon oy. Mao kami. Asay lami, manok o baboy? Nay nag-challenge ako nga. Motuo daw siya nga Magkatulik ko ka. magkatoliko na ko kung mukaon ko sa Yes, lechon baboy. sa imong lechon gipalit ha. Diba, Katulik ko po to. Sa nagdala Nagkuhan mo ko, gitinood ni mo yan. challenge accepted. Oh. Lechon man gani siya. Kita na na. Accept na ko ang challenge atong nag nga Kumanan nga kami mukaon tao bro. Kumanan ko. tayo, nataklo yun siya. Palit niya sa lechon baboy. Akong kauno na. Lasa. Dik ang pagkaon mo sito mga unya. Ako, no? Ang pagkaon ato ko lang sito ng. Ay, sigutan na lang niya. So mag-break sa tayo mahaw tayo na. Ay, mga ikson, salamat kayo sa inyo ang kuan. Inyo ang pagpaminaw, pag-iguban sa amuan, namati mo din eh. Okay. Naabot lang si Kuya Yan, yung dodong. Dodong, no? Nagdalag lechon. Gigutomik samot. Para nga, nahilis naman tong puto. Kanang putumaya. Lechon na po me. So, Pero balik ko na dili na mausok danan. dili na mausok na na. Mo may mo sa balik ko kaon kani ana. Dili na mao kay. Daghang mga Katoliko di ko mahaog. Dapat katulikod mo ka mga baboy. Giprogram na namo nga kanang baboy wala na gibawal. Namin nag-challenge. Namin nag-challenge. Isang challenge ng San Siguro Ame, nakita naman ninyo. So, salamat ka sa 36 viewers. Nakakita naman yun mo, nga nikaon ko og sa baboy. Umalik ka live So, mo kumahaw. Unsa pa man ang inyong gustong i-challenge, kaya akong dawaton. Comment lang. So, I-accept na nako nga nikaon ko og lechon baboy. Unsa pa man gyud ang inyong gustong i-challenge. Kumahaw. Wow, sarap oy. Ay, Balik na sa Gcash, Alvin Langit, Prisilda. Gcash bro. Bro, PM. Gikas kayo eh. Wala Palit na mong lechon. wala mo ko star. So, nangayo sa Gcash. Pim. No. Amik taglinaw, PM bro. Ayaw daw palabi kay mas may blood. Alam mo, nindot Pilaw na na tambag. ganit to. Alam mo, nindot na tambag. So, daghang salamat na Kuya Dodong. Kabardo Ronel, bro, amik maayong buntag lami kayo ng panit, bro. Kinsa? Di-accept naman ako ang challenge. Kita naman gyud mo. Live gyud nga nikaon ko sa panit. Ano Kuya na to? Dodong, di pagkanaan ni ba? Unsa na pod ang inyong gusto nga i-challenge? Kuya Dodong, presidente na diri sa CFD sa Baka na Bagbaran. pasayan mo. Balik ka karon. So may nag-challenge sa kanya na ipakita mo kakain ka na ng baboy. Kaya pinakita din niya na kumain talaga siya. Unang pagkakataon pa daw ito na sa buong buhay niya na kumain siya ng baboy. Pero tatalakayin natin niya, mga kapatid, bawal nga ba ang pagkain ng baboy dahil yun ang aral ng mga Muslim, aral ng Seventh-day Adventist. Pero alam nyo, kahit founder ng Seventh-day Adventist kumain ng baboy. So, tuloy natin. Pasayan? Oh, magbalik ka karon pasayan. Easy.
Easy challenge. Kaon mga nagpanit sa baboy, pasayan pa. No. Di, ingon boss bakalaris nga ang bata di tao. Di ang baboy, ang litson kay di ba na di po na baboy. Ay, baktin eh. Oh. Ay, why problema kay baktin man dai. Sabi na kung baboy na So ang bata, sabi ni Bacalaris, hindi tao, dahil ang litson ay biik daw umano, eh di yun baboy. 400 views kang 500 na views ni Kwan. Sa unang ang pagkakataon ito na nakatikim siya dahil handog siya na Seventh-day Adventist. Mek, maayong buntag, lami kayo ang panit, bro. Ay, lami, bro. Ne? Di ba, Mick? Sige, daghan po yung alihan na to. Sa tinuod lang, no? Alihan no, butaga. Sa tinuod lang, sa pagkahimugso na ako sa kalibutan, natawo ko 1989. Mula nang ipinanganak siya noong 1989 daw, Wala yun ko sukad na nakakaon og karning baboy. di daw umano siya, mula pa noon, di daw umano siya nakatikim ng karning baboy. Lechon bakan. Pero karon nakita na yun ninyo ha. First time history. Ngayon, nakita na ninyo, kauna-unahan sa kasaysayan ng buhay ni Amik na kumain siya ng baboy. 35 na akong edad. Karon pa yun ko nakatila og panit sa lechon. Ngayon pa lang siya nakatikim ng balat ng litson daw. Ngayon pa siya nakatikim. Sa gingon nila nga kagubgob lami. So, mas mabuti pa yung founder ng Seventh-day Adventist. Una pang nakatikim sa iyo ng baboy dahil nasa magazine, nasa kanilang aklat na si Ellen Goldwhite at si James White kumain talaga ng baboy. Lami yun. Kaya nga, naalala ko yung debate namin sa public market ni Evangelist, Evangelist de la Piña, nang tinanong ko siya. Sabi mo, ang kakain ng baboy ay maimpyerno. Ay, nagulat siya. Mayroong magasin pala nila. Di pa niya alam. Ano to sabi dito sa magasin ninyo ng Seventh-day Adventist? Na si James White at Ellen White, mga founders ito ng Seventh-day Adventist, kumain ng baboy. Tinignan niya. O nga, kumain talaga. Ano to? Kung maiimpyerno ang kakain ng baboy, yung founder ng Seventh-day Adventist kumain ng baboy. Tuloy natin. Ang pagkana sa nagdalaan ng litson, presidente dire sa CFDs Kabadbaran. Mao gyud nagdala din So yung nagdala ng litson, yung presidente ng CFD Kabadbaran. Gibunyagan gyud niya bro Amik og litson. So bininyagan ng litson si Amik. Pero alam nyo, eto si Amik na SDA vlogger, grabe ito na banat ng banat sa pananampalatayang Katoliko. Grabe talaga. Hanggang noong Septembre, isa publiko din ng pare na nag-usap pala sila ni Amik na sabi ng pare, Amik, magmimisa ako para sa iyo for your conversion. Sina-challenge umano siya ni Amik. Sige, pakita mo, makapangyarihan yung misa mo. Baka makonvert mo ako. Ito ang sabi ng pari Cebuano ito, mga kapatid. Pero sa mga di makaunawa ay ating i-translate. Pasalamatan na to ang Ginoo kung unsa man kini katinuod. So sabi ni Father na magpapasalamat tayo sa Panginoon kung gaano ito katotoo. Nga si kanhi brother Amik sukdanan sa kamatuoran taglinaw na namilit sa iyahang kanhi nga gianiban nga mao ang Seventh-day Adventist, although dili pa kini siya official nga pamahayag apan So sabi dito sa pahayag ni Father na yung inilabas na pahayag ni Amik na iiwan na niya ang SDA, although hindi pa ito official. naghatag siya og video miaging adlaw Naglabas siya ng video noong nakalipas na araw. nga diin siya mianib
muanib, gustong muanib na siya yayakap, aanib na sa simbahang Katoliko. atong simbahan nga Katoliko. Busa ako isip nag subaybay pod nining maong gitawag og kabaguhan. Nalipay ako nga si Brother Amik Taglinaw muanib na sa simbahang Katoliko. Tungod kay niadtong September 9 So na masaya umano si Father na yayakap na sa simbahang Katoliko noong September 9. according sa akong record, no, naghalad kita og So, yun ang di alam ng karamihan. Si Father, nag-alay ng misa para kay Amik for his conversion. santos nga misa alang kaniya. No? Gihagit pagid ko niya ingon siya nga, Father, kung tinuod ng imong santos nga misa nga gamhanan, misahi ko. So, may hamon pa si Amik umano sa kaniya. Father, kung tunay talagang makapangyarihan yung misa mo, sige, magmisa ka para sa akin. Kung gamhanan ba gyud na. Kung ito ba'y makapangyarihan talaga. Nga na siya sa kuha. Moto nananghid ko, ko nga, Bro Amik, kanang grabe gyud ang imuhang panaway, pagbatikos sa simbahan. So, humingi ng pahintulot si Father, sabi niya, grabe talaga yung pagbatikos mo sa pananampalatayang Katoliko. Ang Katoliko, bisag unsa nila imong gibuhat Kahit ano na lang yung ginawa mo, sa kanamong mga Katoliko, apan kami mag-aampo kanimo. so manalangin kami para sa iyo. Siya, sige. Tistingin na imong misa o gamhanan ba na? Ningon siya. So, subukan mo yung misa, sabi ni Amik daw. Kung yun ba talaga ay makapangyarihan yan. Kung mananghid lang ko nimo, misahan ta ka, okay ra ba sa imuha? So, humingi ng pahintulot ang pari na magmisa siya para kay Amik. Siya nga, okay ra na sa kuha. Ingon siya. Kay basin pa dayo ma-convert ko, So, sabi ni Amik daw umano, baka makonvert ako. Seventh Adventist pa si Amik noon, ha? Pero, nakakagulat, after sa misa ng pari, yun, nagpahayag si Amik na yayakap sa simbahang Katoliko. Epikto sa misa. At nagantanda ng cross na siya at nagkatikais na kaninang mga kasama nating CFD, no? At pinakita niya na kumain siya ng lechon baboy sa publiko, kauna-unahan na pagkakataon. Acknowledge muna natin ang mga kapatid natin na pumasok bago natin tatalakayin. Ano nga ba ang dahilan bakit itong mga Seventh-day Adventist pati ng mga Muslim di talaga kakain ng baboy? Pero alam nyo, mismo si Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist kumain ng baboy. Hello sa mga pumasok ngayon, no? Si Pedro Valorio, maayong gabi, Bro Windel. Magsigi og ingon nga dili ipakaon ang baboy unya nagbuhi og mga baboy para ibaligya. Napagani na namaligya kunog lawog sa baboy. No. So, yan, welcome sa mga pumasok natin ngayon na mga kapatid. So, Pizza 23, nandyan tayo sa Bauco Mountain Province para sa isang seminar. Kita-kita tayo dyan sa Bauco Mountain Province. Okay. Si Dudong Vinitis sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Si kapatid na Caroline Tumol. Si Wilfredo Pinlac. Gisa Moridas. Alan Mindula. Si Helen. Ang dami na mga pumasok para dito, no? Oliver Aponsi, si Josie Bonifacio,
Oh, yun sa malakas, di po ba malakas ang SDA diyan sa inyo, Bro Oliver, may naghahamon ng debate, di po ba? Oh, si Joseph Bonifacio, Elsa, oh, ano daw, miyembro ng Sabadista de Rebro, nagbantay og pigiri. Pero pigiri gibantayan, sigbin man kuno gibuhi. So, Andrea Galas Mercado sa Santa Rosa, Laguna, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Oh, so, kita nyo na si kapatid na Santo Benedicto, si Gloria Soroan, si Tis Pasadubli, si Castor Troy sa Butuan City, si Lai, good evening, Castor Troy, Rose Oranio, Alicia Duran, Pidincia Regibo, si kapatid na Lynn Hel, si Ramon Ponce Jr., si watching from Negros Occidental, Malbas, Emily Suarez, si Rose Oranio, si Fraji Rosima, si Joel Maginsay, Ramon Ponce Jr., si Marisa Macahelo, Santo Benedicto, at sa lahat nating mga kapatid na pumasok ngayon sa ating live streaming. Okay. So, yun, nakita na ninyo na si Amik, pinakita niya sa publiko yung pagkain ng baboy. Pero alam niyo ba, sa sulat mismo ni James White, founder ng Seventh-day Adventist, isa sa mga founders, ipinaglaban niya noon pa man ang pagkain ng baboy na hindi daw umano yan kontra sa utos na nakasulat sa Biblia. Nasa present truth nila na inilabas noong November 1850, mga kapatid. Ito, pansin niya, ang may akda dito ay si James White, founder ng Seventh-day Adventist, isa sa mga founders. Sabi niya, some of our good brethren have added swine flesh, yung baboy, to the catalog of things forbidden by the Holy Ghost. And the apostles and elders assembled at Jerusalem. But we feel called upon to protest against such a course as being contrary to the plain teaching of the Holy Scriptures. Shall we lay a greater burden on the disciples than sent good to the Holy Ghost and the holy apostles of our Lord Jesus Christ? God forbid. Their decision being right, settled question with him, and was a cause of rejoicing among the churches, and it should forever settle the question with us. Yon ang sulat ni James White, asawa ni Ellen Goldwhite, isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist. So ngayon, anong panindigan niya sa pagkain kaugnay sa bawal ang ipakain ang baboy? Sabi ni James White, balikan natin. Let us come to the New Testament. And what do we find? Certainly, if eating swine's flesh is a sin in the sight of heaven, in this dispensation, the New Testament has in some way taught us the fact. But we find that the New Testament does not directly nor indirectly teach any such thing.
So, founder na mismo yan ng Seventh-day Adventist na nagsasabi na sa bagong tipan, di daw mabasa na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Kaya sa magasin ng Seventh-day Adventist, alam nyo, sa magasin, itong magasin na ito ay inilathala at inilabas nila noong April 22, mga kapatid. Ito ang mabasa, April 22, 1999, feeds 9. Pakita ko sa inyo ang magasin, ha. Ito ang magasin ng Seventh-day Adventist. So, kulayan natin para malinaw ninyo kung ano ang ating mabasa. Ito. Makita natin, ha. James and Ellen White, well, Esther apparently using pork. Ano yung pork? Alang naman yung pork ay kalabaw. Nasa magasin nila yan. At sa aklat ni Ellen Goldwhite, makita ninyo ito kung meron kayong ganito. Sabi ni Ellen Goldwhite, children are allowed to eat flesh meats, spices, butter, cheese, pork. Ano yung pork? Alang naman, manok yan. Di ba? Nasa aklat ni Ellen Goldwhite yan. Pero isa sa mga batayan nila, mga kapatid, bakit bawal para sa kanila ang pagkain ng baboy? Dahil sabi nila, ipinagbabawal yan sa Biblia, nasa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 7 hanggang 1, na bawal talaga ang pagkain ng baboy. Pero kung bawal ang pagkain ng baboy, bakit di nyo ba alam na si Ellen Goldwhite at ang kaniyang asawa na si James White ay kumain ng baboy? Pinaglaban pa ni James White na wala daw umano sa bagong tipan na naghahayag na bawal ang pagkain ng baboy. Ngayon, bawal nga ba ang pagkain ng baboy? Sisilipin natin sa bagong tipan, mga kapatid. Sa Gawa Kapitulo 10, at alam nyo, nakakatawa po ang argumento ng Seventh-day Adventist dito. Anong argumento nila? Abay, ang tinutukoy diyan yung tao. Yung mga tao, mga hentel, na pwede na sila mga hentel. Tao daw ang tinutukoy. Pero di ba nila napansin na utos ng Diyos kay Pedro, Pedro, kumain ka, magkatay ka, at kumain ka. So kung ang tinutukoy sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 16, mga kapatid, ay tao, huwag mo sabihin na ang tao dito sa Gawa 10:16 ay pwede ng katayin at ipakain. Ibig sabihin, lilitaw dyan na para sa mga Sabadista pala, bawal ang pagkain ng nabasa ko dito kay It's Me Buknoy. Pork, tinidor daw, bro. Sabi ng kausap ko. So, pwede nang kainin ang tinidor. Okay, okay. Ipakain ang tinidor. Ito din. Matawa tayo sa argumento nila dito. Bakit? Ito kasi ang mabasa natin sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 16 lang tayo. Ito. Siya ay nagutom at ibig niyang kumain. Ngunit, samantalang sila ay naghanda sa kaniyang kalalagyang tulad ng nanaginip. Isang pangitain ang bumaba sa kaniya. Nakita niya bukas ang langit at may isang kagamitang bumaba sa kaniya. Ito ay gaya ng isang malapad na kumot na
buhol ang 4 na sulok na bumaba sa lupa. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa. Naroon din ang mga mababangis na hayop at ang mga gumagapang sa lupa. Naroon rin ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro. Kumatay ka at kumain. Yung mga Seventh-day Adventist, dito lang sila sa 4:10. Ito kasi ang sagot ni San Pedro. Ngunit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumakain ng anumang bagay na pangkaraniwan at marumi. Yan. Dito lang sila. So, ang argumento nila mga kapatid, maliban na ang konteksto daw sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 10, ay tao. Di ba? Argumentum contra factum non valid. Sabi ng Diyos dito, tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain ka. Kung tao yan, ibig sabihin, bawal ipakain ang baboy, pero sa pag-unawa ng mga Seventh-day Adventist, pwedeng kainin ang tao at katayin. Pero may ibang lusot pa sila. Si San Pedro, si Pedro na kinikilala ninyong Papa, anong sabi sa 14? Ngunit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumakain ng anumang bagay na pangkaraniwan at marumi. Ano tong karugtong sa 15? Muli niyang narinig ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ano mang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na pangkaraniwan. Yun ang importante na deklarasyon mismo ng Diyos. Na anuman ang nilinis ng Diyos, napakalinaw yun. Pagkatapos sabi nila, tao daw. So ano ang kahulugan ng talatang ito? Dito napapasok mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 15, versikulo 10 hanggang 11. Ano ang mabasa diyan? Ito ang sabi ng ating Panginoon. Tinawag niya ang nakaparaming tao. Sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo ako at unawain. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao. Kasi napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon. Pero itong mga kapatid natin, kasi letra por letra, sabihin nila, bakit yung Gawa Kapitulo 20, Gawa Kapitulo 10, may mabasa ba kayo na merong baboy dyan? Kahit binanggit dyan na mga hayop na gumagapang, tag-aapat ang binti, abay, hanapin nila, baboy talaga. Bakit? Yung baboy ba, tag-2 ang binti doon? Okay, pagbigyan natin, kung gusto nila letra por letra dahil sula eskriptura sila, ito, sa The Voice Bible, Acts chapter 10, verses 10 up to 15. But his son grew hungry. While his lunch was being prepared, Peter had a vision of his own, a vision that linked his present hunger with what was about to happen. A lift open in the sky, and a wide container containing like a hog sheet suspended by its 4 corners.
descended through the torn opening towards the ground. This container tempted with 4-footed animals, creatures, that crown, the birds, pigs, may pigs na, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. A voice, "Get up, Peter. Kill it." Peter, "No way, Lord. These animals are forbidden in dietary laws of the Hebrew Scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before. Not once in my life." A voice, if God calls something permissible unclean, you must not call it forbidden and dirty. So, napakalinaw mga kapatid. Huwag mong tawaging dirty, di malinis, yung nilinis na ng Diyos. So, ang ibig sabihin lang diyan mga kapatid, ay may mga naganap na pagbabago ng ating Panginoong Hesus. Ang pamantayan ng mga bagay na nakakarumi sa tao, malinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesus na nilinis na niya yung mga bagay na marumi. Dahil si Jesus mismo ang katuparan sa Old Testament. Ultimo, ang cross mga kapatid, ginagamit bang batayan yan? At dati, yung cross ay ginagamit sa Old Testament sa pagpatay sa mga masasamang tao. Sa Bagong Tipan, yung cross ay para na sa kaligtasan, paglinis ng kasalanan. So, ano ba ang utos sa Bagong Tipan kaugnay sa pagkain? Ito ang sabi ni San Pablo sa Hebreo 3:9. Huwag ninyong hayaan na madala kayo sa lahat ng uri at kakaibang mga katuruan, sapagkat mabuting pagtibayin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagkain ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa mga nabubuhay sa pamamagitan nito. Napakalinaw mga mahal na kapatid, no? Sa Bagong Tipan yan. Kaya dito makita ninyo na si Amik Tiglaw, maliban na nag-antanda ng cross na siya, nag-antanda ng cross siya, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Nainumdum ka nga gibunyagan si Kristo ang Espiritu Santo nga nagdagway kalapati nitong sa baga? Wala siya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Inihanda na siya dito para sa ganap na pagkakatoliko at tinuruan talaga ng doktrina ng simbahang Katoliko dahil willing na siyang mag CFD. Okay. At di lang yan, kumain na siya ng litson kauna-unahan. Ay, buntag. Mga pare. Ay, buntag bro. Wala na. Gidala na may litson. Premium niya ni. Premium na namo. Ayay. Na? Pero mga igsoon, dili na mga Litson baboy good eh. Nay nag-challenge ako nga. Motuo daw siya nga magkatoliko na ko kung mukhaon ko sa litson baboy. Yes, sa imong litson ni palit ha. Diba, nagkuhan ako challenge accepted.
Lechon man gani siya. Kita na yan na. Accept na ko ang challenge atong nga Kumana, ingon nga gamit makaon ako, bro. Kumana Palit ko. tayo, nataklo yun siya. Palit ni sa lechon baboy. Akong kauno na. Wala sa. Di ang pagka-almas ito mga unya. Ako, no? Yan. Kumain na siya ng lechong baboy. Pero nauna na si Ellen Goldwhite na kumain ng lechong baboy. No? Kahit si James White kumain ng lechong baboy. Nasa magazine nila yan. Adventist Review, Abril 22, 1999, page 9. No? Napakalinaw ang nakasulat yan sa magazine nila. Kung meron kayo, tingnan niyo mga kapatid, yung magazine nila. Na ito, James and Ellen White were still apparently using pork. So, ano yung pork? Tinidor ba yan? Okay. Si Motya Luban, shout out bro. Watching from Kuwait. Hello kapatid. Welcome po sa ating live streaming. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Si Bro Ferds Pasyone. Hello, kumusta kapatid? At si Randy Kutanda watching while working delivery rider, Grab, CDO. Hello kapatid. Si Manong Tunyeng. Okay. So, sa lahat ng mga pumasok ngayon, at abangan ninyo mga kapatid, well, sa Ismundo, sa Poblasyon Talisay, abangan ninyo, may nakatakdang friendly discussion sa Muslim. So, si Bashir Sakaging ang gumawa ng paksang ito, at alin daw ang dapat paniniwalaan, Trinity o Tauhid na magbigay ng tamang kaligtasan. No. Si Darrell Guanzon, hello kapatid. Prodio et Ecclesia. Okay. Sandali dahil gusto kong papasok ngayon si Bro Dinmar Santiago para ma-final namin yung debate. Dahil gusto niya comparative discussion. Alin daw ang dapat paniniwalaan, ang Santo Papa o si Ellen Goldwhite? Okay, tanggapin natin yan. Unang bahagi, yun ang paksa. Pero gusto ko, pangalawang bahagi, yung hamon ni Bacalares. Ano yung hamon ni Bacalares? Ang hamon ni Bacalares, tanungan, walang limitasyon, kahit ano, sa doktrina ng Seventh-day Adventist, kahit anong mga aklat ng Seventh-day Adventist, walang limitasyon. At sa Katoliko. So, subukan natin kung tatanggapin ba yan ni Dinmar Santiago, no, ng Seventh-day Adventist. Yun, dahil yun talaga ang hamon ni Bacalares, Pastor Bacalares, no? Kaya abangan natin papapasukin natin